sa bawat isa. Magsisimula na po tayo sa ating buhay at ating pong nagdaan ang ating mga puso at isipan sa ating pong pagsamba sa ating mga Diyos. Nais ko lang pong encourage ng bawat isa. Baka pwede naman tignan natin ng katabi natin na lang, huwag natin tumayo. Tignan natin ng kaliwa at kanan at batiin natin po ng batiin natin ng bawat isa. Say, I love you with the love of the Lord. Okay? Salamat. Hinihiling ko po bawat isa na manalangin bago tayo tuluyang lumapit sa kanyang trono. Tayo po ay pansamantalang manalangin na humingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan natin ito man ay hindi sinasadya o sadya upang sa kanyang harapan tayo maging kaya sa kanya. Let's bow down our heads and let's pray. Ama namin Diyos na sumasalangit, Diyos na manal at mahabagin, O Lord, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa araw nito na ginawa mo para sa bawat isa sa amin, na kung saan ay dinako mo ang aming pangipak sa lugar nito upang sama-sama namin mapupurihan, pasalamatan at masamba sa katotohanan. Ngunit Ama, bago kami ito yung lumapit sa iyo na trono ng kaluwalhatian, kami po ay lumalapit sa iyo ng lugtuhod, may pagpapakumbaga. Humingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan na aming naisip, na salita o nagawa, ay nakakalugod sa iyo. Lord, nawa, magpatawad mo kami sa mga bagay nito namin pong nagawa upang kami ay karapat-dapat na tawagin yung mga kami ay maging kaaya-aya sa iyong harapan sa aming pong pagsamba sa iyo ngayong araw ito. Salamat din po, Ama, sa pagdako mo sa aming pangipak sa lugar nito at nais din po namin na kasi yung ating mga kapatid na naghahanda pa lamang ng paparito, manuwa sila sa gawa ng kalaman ng bago pag sila rin po aming pagkasama sa aming pagsamba sa araw nito. O Lord, patid namin na kung wala ka sa aming buhay, kami ay walang magagawa. Kaya aming pong pagkakatiwala sa iyo, aming panalangin ito. Nanawa, Ama, ay tunay nga sa pamamagitan ng biyaya, aming pong maiwas ang mga mali sa aming buhay at masunod lamang ang ninanais mo. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hinihilig po ang bawat isa na tumayo at ating po sabay-sabay ng basahin na kanyang salita. Psalm 134 verses 1 to 3. Basahin po natin. Praise the Lord, all you servants of the Lord, who minister by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. May the Lord bless you from Zion, He who is the maker of heaven and earth. Tayo manalangin. Aming Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat, Ama, sa iyong katapatan at sa iyong
kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat naman sa iyong pag-ibig na gayon na lamang binigay mo yung buktong na anak na si Jesus upang kami ay masagip sa aming pagkakasala. O Lord, nais namin na itaas sa iyo ang bawat bahagi ng aming pong servisyo sa umagang ito upang masamahan kami ng yung banal na Espiritu, hindi kami upang magawa namin ang ninanais mo sa aming mga buhay. Sa mga praise and worship team, O Lord, nais namin itaas sila sa iyo at bigyan mo sila ng kasigasigan na maglingkod sa iyo at yung karunungan upang kanilang pangunguna sa aming pong pagsamba sa iyo ngayong araw ay tunay nga na madama namin ang iyong presensya sa bawat isa. Ganoon din po, Ama, na sa lingkod na gagamitin mo upang ibahagi ang mensahe sa amin. Itago mo siya, Ama, sa likod ng krus at bigyan mo siya ng karunungan upang may deliver niya ang iyong message about siya sa amin. Yung may tapang, ngunit may klaro, Lord, upang kami na makikinig ay tunay nga, Ama, namin pong maunawaan at amin pong maipamuhay sa aming bilang isang Kristiyano. Lord, lubing mo nawa na kami lahat at tunay na magmahalan sa bawat isa. Kami ay nagmamalasikitan sa bawat isa. At magawa namin ang iyong ninanais na mangyayari sa aming mga buhay para sa iyong kalwalhatian. Muli, Ama, aming pong panalangin na mangyayari ang gusto mo sa buhay ng bawat isa, lalo yung mga tao na dinako mo sa lugar nito. Mangyayari din po ang kagustuhan mo sa iglesia nito na pinagtitiwala mo sa amin. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Today po, let us prepare our hearts as we begin our praise to the Lord. God called us to be His people and bring us out of darkness into His light. Let us open our hearts and give Him our highest praise. God
pray to God to create in us a clean heart and renew our lives. And as He works in us, let us give our lives and all the glory to Him.
Good morning po sa bawat isa. Good morning, and we thank the Lord again for His grace na patuloy tayong tinitipon dito ng sama-sama para magpuri sa Diyos na nagligtas sa atin. And we thank the Lord again for His grace na patuloy tayong nililid, no, sa isang makabuluhan na pagsamba through singing ng ating mga kapatid sa Praise and Worship team. And sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, inanyayahan ko po ang bawat isa na muling tumayo para sa pagbasa ng kanyang salita, bilang paggalang sa salita ng Diyos. And ang message para sa atin ngayong umaga ay manggagaling sa Jeremiah 31, verses 31 to 34. And babasahin ko po ito sa salin ng magandang balita, Biblia. Jeremiah 31 verses 31 to 34, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin kay kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Papuri sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Pwede na po tayo mo po. Again, we praise God for His grace na patuloy siya umuusap sa atin. No? Ito ay dahil lamang sa kanyang biyaya that we can listen and we can hear His voice bilang simbahan. To know Him more, no? Through His Word and His will. So, nalalaman natin yung kalooban ng Diyos. And ang ating message series ngayong buwan is related sa gospel, related sa mabuting balita, or related sa mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. No? And of course, tayo, isa yon sa ating pinananampalatayaan na ang Diyos ay nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan through Jesus Christ. No? And that's our theme for this month, no? Sa mga susunod na preachings. May mga salita akala natin bago, no? Or modern words o slang na ngayon lang akala natin ngayon lang na-invento sa time natin. Pero yung pala, medyo matagal na pala siyang word. Halimbawa, yung nakita ko sa Facebook, no? Yung okay. Nakita ba natin yan? Yung okay. O-N-K. No? Akala ko dati, abbreviation lang ng salitang okay sa English. No? Yung parang dahil text message, okay. No? Hindi pala yun, no? Sa history pala, galing ito sa maling spelling ng all correct. No? Imbis na A-L-L-O-L-L, no? Imbis na C-O-R-R-E-C-T-I-K. That's why nangyari, no? Nagkaroon ng word na okay. And pati yung salitang chismis. Ayan, no? Chismis, galing pala sa Spanish word na chisme. No? Chisme. Ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko. Tanungin natin si Kuya Kim next time. Ano? Pero chisme, na ang ibig sabihin ay gossip. No? Tama naman. Ano? And yung kilig, salitang kilig, of course, yung mga telenovela, Korean-novela, no? Or Filipino movies, no? Kilig. And madalas na ginagamit at naririnig natin, nasa dictionary sa pala ito noong late 1800s, early 1900s. So, bakit ko sinasabi to? Dahil sa Bible, ganun din. No? May mga salitang akala natin ay bagong concept. Bagong salita sa New Testament. Pero mula pala ito sa Old Testament.
No? Of course, alam natin na ang Bible ay dalawang part. Dalawang parts. No? Old Testament, mas nauna siya na naisulat at buo na siya sa time ni Jesus. And after the resurrection, doon pa lang nagsimula yung New Testament. So may difference sila. No? Meron silang difference sa time, may gap sila. No? Hindi siya biglang bumagsak mula sa langit na isang Bible. No? Merong historical background. Yun. And yung isang word na kala natin ay sa New Testament ay yung salita bagong tipan. Yung New Covenant na tinatawag. No? Sa pananampalatayang Reform, isa sa mga themes ito, no? Yung Covenant or New Covenant. Sa New Testament, una natin itong mababasa sa Gospels. No? Sa mismong sinabi ng Panginoong Jesus, no? Sa Last Supper, sabi doon sa Luke 22, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. And ginagamit din ito ni Apostle Paul sa kanilang sulat, sa kanilang ministry. Ang ministry nila ay New Covenant. No? And of course, binanggit din ito sa Hebrews. Pero, kung maaralin natin ito, yung bagong tipan, yung New Covenant, hindi ito bagong concept. No? Biglang lumitaw sa New Testament, ang inimbento ng Panginoong Jesus. Makikita natin ito sa Old Testament. And yan ay binasa natin kanina sa Jeremiah. No? Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel, sa Judah. Pero ano ba yung covenant? No? Ano ba yung tipan? Ito ay kasunduan ng relasyon, no? Na may kasamang pangako at responsibilidad. Of course, hindi ito na inimbento or hindi ito unique sa Israel. No? Ito sa ibang bansa, ginagamit din yung word na tipan, yung covenant. No? And kadalasan doon, ang covenant na yun is agreement ng relationship. No? For example, yung malakas na hari or na empire, sasabihin niya sa maliit na sinakop niya, yung vassal countries, sabihin niya, magkakaroon ako ng agreement sa iyo. No? Iingatan kita, magiging faithful ako sa iyo, pero at the same time, kayo ay magiging faithful din sa agreement na yun. At kayo rin ay magiging matapat sa bansa namin. No? It's a kind of agreement. Pero sa Biblia, ang covenant ay hindi lang legal agreement o parang kontrata. No? Ito ay relational commitment ng Diyos, no? Sa kanyang piniling bayan na nakaugat sa katapatan at biyaya ng Diyos. No? And of course, maraming covenant, no? Maraming tipan doon sa Old Testament. Of course, stipula yan kay Noah, no? Pero yung covenant story ng Diyos sa Israel, no? Particularly sa Israel, sinula kay Abraham. Pinangakuan siya ng Diyos na gagawin siyang ama ng maraming bansa, pagpapalain ang kanyang lahi, and sa pamamagitan niya, pagpapalain ang lahat ng bansa. And yung pangako ito ng Diyos ay nakabase sa sarili niyang pagpapasya. Pinili niya si Abraham dahil sa kanyang sariling pagpapasya to bless him and his descendants. No? And kasama doon, yung descendants niya, of course, Israel. No? Yung bayan ng Israel later on sa time ni Moses. And dahil matapat siya, sabi niya nga, i-bless niya si Abraham, ganun din, i-bless niya yung lahi niya. No? And that's Israel. And nung nakita niya, no? Kinakwento natin yung Exodus, nakita niya, pinapahirapan yung Israel na descendant ni Abraham, ni Isaac and Jacob. Sabi niya, ililigtas ko sila. Ililigtas ko yung people ko, yung bayan ko. And niligtas nga nila, natatanda natin sa Exodus, through Moses, nilabas sila sa Egypt. And sa Mount Sinai, meron namang covenant. No? Second, doon sa covenant ni Abraham, ito yung Mosaic covenant. Eh ano nangyari dito sa covenant na yung agreement ng Diyos sa kanila? Yung niligtas sila, binigay yung kautusan. Yung Ten Commandments na sinasabi natin. No? And yung tawag sa kanila na sumunod bilang tugon sa ligtas ng Diyos. Kaya yung pagligtas sa bayan ng Israel ay nakadepende pa rin sa biyaya ng Diyos at katapatan niya sa pangako niya kay Abraham. Hindi ito sinusunod, binigay yung Old Testament, yung Ten
commandments or yung iba-iba pang mga instructions ng Panginoon para maligtas sila. Kung titignan natin, ligtas na sila. They are already people of God, and then binigay doon yung salita ng Diyos. Doon kasi nagre-reflect yung agreement ng covenant na yun. Paano magiging masasabing matapat ang people of God doon sa covenant? And that is true obedience doon sa salita ng Diyos. And balik tayo, punta tayo sa Jeremiah, no? Ano yung nangyari sa Jeremiah? Ang nangyari sa Jeremiah, hindi na sila tapat. Hindi na sila tapat sa Diyos. Kumbaga, sa madaling salita, hindi na sila tapat doon sa kasunduan na nangyari doon sa Mosaic Covenant. Sila sumamba sa Diyos-Diyosan, binaliwala nila yung kautusan at nagpapigas sila sa salita ng Diyos. No, ganun yung nangyari doon. Kahit pa ulit-ulit yung warning ng mga propeta na magsisi sila, sabi nila, okay lang tayo sa God. No, close tayo. No, hindi tayo paparusahan. Peace. Peace. No, merong kapayapaan. Hindi galit sa atin ng Diyos. Pero hindi totoo. No, hindi yun totoo. Dumating yung pagkawasak, yung pagkabihan nila sa Babylon, pagkawala ng kanilang lupain, nawala din yung kanilang hari, napunta sila sa Babylon, sa exile. And that is because of their disobedience. Ayaw nila makinig. No? And inalaw yung Diyos for them to be disciplined. Kung bakit nila yung naranasan. Because hindi dahil mali yung law o mali ang Diyos, kundi sila ay dahil hindi naging matapat. But God is still gracious sa kanila. No? Gracious pa rin ang Diyos. Tinatawag sila kaya nagpadala sila ng mga prophets. Kaya hindi sila nakinig. And kung ganun ang experience, no? Na wala lahat sa atin, yung nagpapakita na kasama natin ang Diyos, anong mararamdaman natin? Na wala sa atin, no? Kinabuy tayo sa sarili nating bansa, wala na yung pinagtitiwalaan natin na binigay ng Diyos na hari. Anong mararamdaman natin? Of course, sasabihin nila, iniwan na ba tayo ng Diyos? Tinapos na ba ng Diyos yung relasyon niya sa amin? No? And that's the sentiment ng mga nabihan sa Babylon. No? Parang malayo na ata ang Diyos. Na-reject na yata tayo totally ng Diyos. And that's the context. No? And sa gitna ng judgment at brokenness, and ganun yung nararamdaman ng Israel at time, dumating yung salita ng Diyos. At yun nga yung binasa natin kanina. No, ginagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Hindi ito mensahe ng rejection o pagtatapos ng relasyon. Ito yung patuloy na pag-renew ng covenant ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang New Covenant o yung bagong tipan ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong minsang tumalikod at hindi naging matapat sa Diyos tulad ng Israel sa time ni Jeremiah. Pero ano yung pag-asang binibigay ng bagong tipan sa bayan ng Diyos, no? Sa kabila ng kanilang pagkakasala, sa atin din. Ano connect na sa atin? No? Ano yung pag-asang binibigay nito sa atin bilang simbahan ngayon na naranasan natin sa pamamagitan ni Jesus? Why is it related sa atin bilang simbahan yung New Covenant na pinangako tagal-tagal na, no? Kay Jeremiah? Una, yung pag-asa na naibibigay sa atin ng bagong tipan ay bagong pagkakataon mula sa Diyos. Ang bagong tipan ay nagbibigay pag-asa ng bagong pagkakataon mula sa Diyos. Sinabi sa verse 31, sabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. No? Dito sa time na to, hiwalay na ang Juda at Israel. No? Divided kingdom after David and after Solomon. No? Ito ay hindi tulad ng kasunduan ginawa ko sa kanila, mga ninuno. No? Nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila yung kasunduan ito. No? Let's understand yung verse 32. Na makikita natin, ito ay pangako na darating ang panahon. It's not depending dun sa bayan ng Diyos, ito ay depende dun sa
faithfulness ng Diyos. Nagagawa ulit siya ng bagong kasunduan sa Israel at Judah. Hindi daw ito katulad ng kasunduan, covenant niya sa mga ninuno nila sa panahon ni Moses. Ito yung Mosaic covenant na sinasabi natin kanina. At mapapansin natin yung paglalarawan ng Diyos. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinihan nila ang kasunduan ko sa kanila. Ito yung disobedience nila, no? Sila ay naging unfaithful sa covenant na sinumpa nila sa harap ng Diyos. Ginamit dito yung larawan ng relasyon mag-asawa. That's why, pag sa wedding, no, kadalasan, ang ginagamit na word is covenant. Kasi ganoon yung covenant, no? In terms of God's relationship sa kanyang people. Para siyang asawa, no? Hindi lang siya simpleng kontrata. And makikita din natin kung yung nature pala ng Ten Commandments, hindi pala yan parang kontrata lang na dapat gawin ko lang to kasi sinabi. It's in the context ng relationship nila sa Diyos. And ganun din sa atin. No, hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos dahil sinabi lang na kailangan natin gawin eh. Eh, nasa church tayo. But because we love God. And how will you express yung love mo sa Diyos? And that is through obedience. And hindi naman masama yung law. No? Basically, tinuturo ng law, ng Ten Commandments, is how to love God sa buong buhay mo and to love our neighbors as ourselves. No? Ganon ang turo ng Ten Commandments or iba pang mga commandments sa time ni Moses. Kaya lang, hindi sila naging matapat doon. No? Ito ay tulad ng relasyon ng mag-asawa. May pangako, may commitment na magmahal at manatiling tapat. Of course, that's our vow, that's our covenant, no? Sa ating spouse, sabihin na natin. Pero sabi ng Diyos, siya ay naging tapat na asawa. Imagine that illustration. No? Hindi siya nagkulang sa relasyon niya sa Israel. In terms of relationship, in terms of covenant faithfulness, naging faithful ako sa aking bayan. Pero ang Israel, ano sabi doon? No? Hindi nila tinupad. No? Sila ay tumalikod sa Diyos, sumamba sa Diyos-Diyosan, naging hindi tapat sa covenant. Disobeyed the first commandment. No? Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. And kung titignan natin, di ba sabi nga natin, yung relasyon ng Diyos sa kanyang bayan is parang mag-asawa. And sinabi doon na yung worship ng idol o yung Diyos-Diyosan as we serve other gods, no? Ito ay spiritual na pangangailangan. Adultery sa harap ng Diyos. Huh? At parang yung iniisip natin na ending sa relasyon, winasak na nila, hindi na nila tinupad yung covenant eh. No? So, ibig sabihin, pwede na itong file for divorce. No? Pwede na itong hiwalayan na. Tapos na yung relationship na to, wala nang chance. Eh, marami yung iniisip ng people of God because of sins. And sometimes, yun yung nararamdaman natin. When we sin against God, lalo na pag matindi, no? Pag malalim yung kasalanan, and nagsisi tayo, pakiramdam natin, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos. Nireject na yata ako. No? Nawala na yata yung paligtasan ko, no? Sa ating modern na pananaw. No? Pero naman ng Diyos hindi divorce ang ending. New covenant. Bagong kasunduan. Yes, hindi nag-work. Okay, hindi nyo masunod. Sige, para mag-continue yung relationship natin, gagawa ko ng bagong kasunduan. No? That's very gracious. And that's very challenging kung sa atin yun. Kung tayo paulit-ulit na ginawa ng mali. Malas ka na. Then, friendship over na tayo. But God still, because of His grace, second chance. May chance pa ulit. Gumawa siya ng bagong covenant. No? Sa bagong pagkakataon ng relationship. Isang bagong tipan na nakabase sa katapatan ng Diyos.
And kung iisipin natin, no, ito ay faithfulness din sa pangako niya kay Abraham. No? Sabi niya, i-bless niya yung kanyang descendants. And still, para maging faithful siya kay Abraham, still gave yung second chance dun sa Israel. Na? Bilang simbahan ngayon, ito rin ang naranasan natin. No? Ano yung relationship nito? Sabi nga ni Apostle Paul, nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi niya tayo hinintay ng bago. Ang sinasabi lang nito, na yung kamatayan ni Kristo, yung kanyang pagsasakripisyo ay hindi nakadepende sa ginawa natin, kundi sa sarili niyang pag-ibig at karapatan. Yung pag-asa ng bagong tipan ng New Covenant ay nangingibabaw kaysa sa kasalanan natin. Mas nangingibabaw yung awa ng Diyos at katapatan niya sa ating pagkukulang. And that's comforting sa atin. Kasi alam natin na hindi naman tayo perfect. No? And may malinaw sa atin, mayroong time sa atin na talagang lumayo tayo sa Panginoon. Pero that's our comfort na bumalik sa Kanya. No? Kasi yun yung hangarin niya to give us another chance sa new covenant. No? Kaya kung tayo nasa sitwasyon na pakiramdam natin na palayo na tayo sa Diyos, paulit-ulit tayong bumabagsak, nagkakamali, pakiramdam natin hindi na tayo mapapatawad pa ng Diyos, ang mensahe ng new covenant ay nagbibigay sa atin ng pag-asa ng bagong pagkakataon. Yung reconciled relationship sa Diyos. Na hindi pa tapos yung Diyos, relasyon niya sa atin. At ito, hindi nakabase sa ating pagiging karapat-dapat. No? Yun nga, lagi natin sinasabi, no? Bago ako magsimba-simba, o baguhin ko muna yung sarili ko, ayusin ko muna yung sarili ko. No? The problem is that, hindi yun mangyayari. Pero sabi doon, let's come to Him. No? Yun yung invitation sa atin. Hindi ito nakadepende, nakabase, pangako niya na dahil tayo karapat-dapat. No? Kailangan maging karapat-dapat muna ako. No? Pero hindi sa kanyang karapatan. And pinakita niya yun sa buhay at sakripisyo ng Panginoong Jesus. Pero hindi lang ito ang pag-asa na binigay ng bagong tipan, no? Na New Covenant. Kasama sa bagong pagkakataon ng relasyon mula sa Diyos ay ang pangakong bagong puso para sa Kanya. Ang bagong tipan ay nagbibigay pag-asa ng bagong puso para sa Diyos. Nagbibigay sa atin ng bagong puso para sa Diyos. Sabi sa verse 33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Susulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Makikita natin dito ang gagawin ng Diyos. Itatanim niya ang kanyang kautusan sa kanilang kalooban. Isusulat niya ito sa kanilang puso. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng bagong pagkakataon ng relasyon sa Diyos. Kasi ganoon na nga binigay niya sa time ni Moses. May mga revival, may mga renewal, kaya lang, later on, dumating ulit sila na sumamba ulit sila sa Diyos-Diyosa, naging antipolo ulit sila. And paano mangyayari mababago ulit yun? Hindi lang ito yung bagong pagkakataon ng relasyon sa Diyos na, sige, okay ka na, okay na yung relationship natin, o kahit ano nang gawin mo. Hindi ganun yung pangako ng New Covenant. Babaguhin niya yung kanilang mga puso. Bibigyan sila ng Diyos ng bagong puso na may tunay na katapatan sa Kanya. May tunay na pagnanasa sa Kanyang kalooban na dati ay hindi nila kayang gawin sa sarili nila. That's why they are failing. Kasi may problema yung puso. Sabi nga doon sa Tagalog na binabasa ko dito sa Jeremiah, masuwaying puso. Ganun yung nature ng puso ng bayan ng Diyos. Kaya yung tunay na pagsunod sa Panginoon ay hindi lang panlabas. Kailangan pa niya ilagay sa mga puso natin. Ibig sabihin, hindi yung literal. No? At kailangan niya pang baguhin yung puso natin. Parang yung sabi ng Panginoon, sa religious leaders, Panginoong Jesus sa religious leaders,
Ito, pinaparangalan nila ako sa salita. Pero yung puso naman nila, malayo sa akin. Anong ibig sabihin? Na yung nakaka-honor sa Diyos, hindi yung panlabas, but really may katotohanan na nanggagaling sa loob. And ito rin yung sinabi ng Diyos kay Ezekiel, no? Na pagbabago, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. No? Ito rin ay sa time na na-exile na sila, nasa Babylon na sila. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. No, pinakita nito na ang problema ng Israel ay hindi lang dahil hindi kasi nila ma-express ng tama yung mabuting puso nila. Kailangan lang nila mag-grow. Pero kaya sila nagkakasala sa Diyos, ang problema ay ang puso mismo nila. Matigas at suwain. And kung ganun yung puso ang lalabas doon, hindi pagsunod. Ay hindi pagmamahal. Kung ganun talaga yung parang parang gripo. No? Kung madumi yung tubig sa loob, ang lalabas na tubig doon, of course, ay madumi. Kaya sila tumalikod sa Diyos, kaya hindi sila naging tapat sa covenant. Pero hindi lang ito problema ng Israel. Dito natin ang Bible, problema ito ng lahat ng tao. Bakit kaya may mga corruption? Bakit kaya may mga krimen sa labas? Bakit hindi safe? It's because the human heart has a problem. May problema. No? Sabi nga, walang matuwid. Walang naghahanap sa Diyos talaga. Ang lahat ay nahulog sa kasalanan at lahat ay walang kakayahan at tunay na kagustuhan na lumapit at sumunod sa Diyos. Yes, it doesn't mean na hindi natin kayang gumawa ng mabuti sa ating anak. No? Kita natin yung selfless love ng nanay sa anak kahit na hindi naman siya mananampalataya. No? But in terms of love of God, ano kayang nangyayari sa mundo? Ano kayang nangyayari sa mga tao? Kaya alam natin ang utos ng Diyos, kahit kabisado natin yung tama, kabisado natin yung Bible, kung hindi babaguhin ng Diyos ang puso natin, mananatiling mababaw ang ating pagsunod sa kalooban niya. Para tayong religious leaders na we will just honor Him with our lips. Pero yung puso natin ay malayo. Babalik at babalik pa rin tayo sa kasalanan at sa mga modern idols ng buhay natin. Ay, hindi ako sumasamba sa tributo, no? Pero may mga idols tayo sa buhay na kailangan natin bantayan. Pwede yung sarili natin. Pwede yung pera. Yung kapangyarihan. That's why there is corruption. No? Ano yung idol nila? Sarili nila? Pera? Kapangyarihan? They don't want to obey God. Mas mahalasan na itong mga ito. Parang batas, no? Sa bansa. Kahit gaano kaganda yung batas, kung ang puso ng tao ay walang respeto at takot sa batas at malasakit sa kapwa, no? Hindi niya ito susundin kung sa sarili lang niyang pagpapasya kapag walang consequence. Of course, sa basta ko, no? Ay wala namang MMDA eh. Kaya stop, no? Kasi we don't value yung na yun. Hindi naman talaga natin pinapahalagahan yun o yung tao yun because they are concerned sa mga tao. E naalala ko, yung law pala, hindi lang siya simpleng batas na kailangan sundin. Meron siya kaakibat dahil concerned ka sa tao. No? Kaya ganun pala yung law. Pero of course, siyempre, ginagamit dito sa mga masama and para kumita, ginagamit yung batas na dapat ay maganda, maayos. And that is because of the human heart pa rin. No? May problema yung puso. Kaya ang problema ng tao ay hindi lang behavior modification. Kung kailangan mo na mag-seminar ng 2 days, okay na. Mabait na ako. Praise the Lord. O nag-rehabilitation. Ang kailangan ay hindi lang simpleng moral improvement, kundi heart transformation mula sa Diyos.
nag-research ako, pwede rin pala gamutin yung puso, no? Bago mag-transplant. Pero sa atin, sinasabi ng Diyos na ang problema ng tao ay hindi lang nasusolusyonan ng simpleng band-aid solution, kundi heart transplant. No? Titignan natin. At yung ganitong pagbabago ay hindi kayang gawin ng tao. Ang Diyos lamang ang makakagawa nito. And ito yung promise na pangako sa atin ng Jeremiah 31. Kasi we will be frustrated. Gusto nating sumunod sa Diyos, pero yung puso natin ay mali. Na ang Diyos mismo ang magbabago ng puso ng kanyang bayan upang sila ay maging tunay na maging tapat sa Diyos. Yes, nasa growth tayo, nasa proseso tayo. But imagine, no? Ba't tayo nandito? Bakit gusto mong sundin yung kalooban niya? Unlike before. And sinasabi yun na it's because of God's work sa buhay natin. Yes, hindi tayo perfect. Nagkakamali pa rin tayo, nag-struggle pa rin tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon, pero yung direksyon ng buhay natin is different. And pangatlo, isa pang ibigay ng pag-asa sa bagong tipan o ng bagong tipan o new covenant sa atin ay ang bagong katayuan sa harap ng Diyos. Ang bagong tipan ay nagbibigay pag-asa ng bagong katayuan sa harap ng Diyos. Sabi sa verse 4, hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakababa hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na kanilang kasamaan. Forgiveness. Yung pangako ng Diyos sa kanyang bayan ay darating ang panahon na makikilala o kikilalanin nila ang Diyos. Hindi lang ito tungkol sa kaalaman tungkol sa Diyos, na parang ni-research lang natin. Of course, mahalaga rin naman yun. Pero hindi lang siya simpleng kaalaman sa isip. Ito ay tungkol sa relationship. Pag kilala mo ang Diyos, ibig sabihin, sinasabi rin ito, na meron kang intimate relationship. And sa tunay na pagkilala sa Diyos, ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon, nagligtas sa Kanya. Pati yung pagpapahalaga at pagsunod sa Kanyang utos at kalooban. And that is, yun yung sinasabi ni Jeremiah sa chapter 9. Huwag niyo ipagmalaki. Huwag niyo ipagmalaki yung kayamanan na mayaman kayo, na matalino kayo, at malakas kayo. Ang ipagmalaki nyo na kilala nyo ako. Nagpapakita na kilala natin siya. May relationship tayo sa Kanya. Nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ibig sabihin, ang pamumuhay ayon sa Kanyang karakter at kalooban ang patunay na talagang kilala natin siya. We value yung character niya, pinapahalaga niya. Of course, because you love God, you know Him, alam mo rin yung nakakalugod sa Kanya. Nakakalugod sa Kanya yung paggawa ng tama, ng matuwid, pagmamahal. And kung yun ang nakakalugod sa minamahal natin Diyos, ano response natin? Yun din yung gusto natin ipanalangin sa sarili natin na makita rin sa atin. And yun yung nagpapakita, nakilala natin siya. Ang tunay na nakakilala sa Kanya ay kumikilala sa Kanya bilang Panginoon ng kanyang buhay at buhay ayon sa Kanyang kalooban. Parang hirap naman nun. Yes, mahirap yun. Sa puso ng tao. No? Pero gaya na nabanggit natin kanina, posible lang ito sa buhay natin kung nararanasan natin yung baguhin ng Diyos ang ating puso. Balik tayo doon. Hindi ito utos. Ito ay promise na mangyayari ito sa atin. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Of course, merong nagkasala kayo, pero ayusin natin ulit. Okay, hindi kayo kasunod. Sige, babaguhin ko yung puso nyo para maging ayos ulit. It's a promise. That's why we trust God. We pray to God.
na mangyari itong kalooban niya, yung promise niya sa atin. Yan ang pangako na makilala ang Diyos at magkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya, hindi nakabase sa estado ng buhay, katayuan sa buhay. No? Sabi niya, makikilala nila akong lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Makikita rin natin ito sa history ng church. No? Ano ba yung mga bumubuo sa church? Hindi lang naman ito sa mayayaman, may impluwensya o matalino. No? Pati rin ito sa mga mahihirap at tinitignan mababa sa ating lipunan. Because that is the nature of the church. So, hindi lang ito para sa mga elite. Ito ay para sa lahat. Kaya nga sabi doon sa Galatians 3, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, alipin at malaya, lalaki at babae, lahat ay iisa kay Kristo. We are equal in the sight of God. Dahil sabi na, nasa ating lahat ang Panginoong Jesus. That's why we cannot really be superior above others. Hindi tayo pwedeng mag-asa na mas mataas tayo sa Kanya. Because lahat tayo, nasa atin si Kristo. At tayo ay na kay Kristo. At ang pag-asa ng relasyon sa Diyos mula sa ating pagiging makasalanan ay posible lang kung may tunay na kapatawaran na nagmumula sa Diyos. Importante yung forgiveness ng Diyos. No? Hindi lang natin binubola ang Diyos na, gumagawa ko dito okay nga ako sa harapan mo. No. You need forgiveness. Ito ang dahilan kung bakit magkakaroon ng ganap na relasyon sa Kanya. Tunay na pagkakilala sa Kanya at tunay na pagsunod sa Kanyang kalooban sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. And let's imagine yung ating relasyon sa kapwa. Sa anumang relasyong nasira ang kasalanan, betrayal siguro, no? Ang tunay na pagkakayos at muling pagbubuo nito, para lang maging posibleng maging okay ulit yung relationship na yun, nasira, ay kung may tunay na kapatawaran. Hindi ito yung kapatawaran na nagsasabi na pinatawad na kita pero wala na tayong ugnayan. Pinatawad na kita, lumayo ka na sa harapan ko. Hindi ito kapatawaran na pinatawad ka na pero hindi ka na belong dito. Hindi ganun yung kapatawaran ng Diyos. Kasi kung ganun yung kapatawaran ng Diyos, wala na tayong relationship sa Kanya. Kung gano'n yung kapatawaran na tingin natin na forgiveness ng Diyos, ang kapatawaran niya ay nagbubukas ng daan para sa panibagong relationship with Him. Kapag sinabing kalimutan, hindi ibig sabihin ay parang nabura yung memory niya. Ay, ano nga ba yun? Nagkamali ka ba sa akin o nagkasala ka ba sa akin? Hindi gano'n. Kundi hindi na niya ito pinabalik laban sa atin upang akusahan tayo at parusahan tayo. And sometimes, gano'n yung tao, no? Because hindi sila nakapag-forgive ng talagang deep or completely, bumabalik lagi yung issue, no? Ikaw nga eh. That's why we need to reflect sa kapatawaran na naranasan natin sa Panginoon. Kasi hindi gano'n yung kapatawaran na binigay sa atin. Sabi nga ng isang theologian, hindi mo kayang magpatawad ng ganap kung wala kang motivation na nagmumula sa gospel. Nagmumula dun sa kapatawaran na naranasan mo mula sa Panginoon. Ang hirap ang hugutin yung ganong kapatawaran kung hindi mo yun naranasan. Sabi nga, tunay na kapatawaran ay nagbibigay ng sense of belongingness at accept sa relationship. And ganun sa family, di ba? Pag pinatawad, yung talagang nagiyakan na kayo, no? Nagkamali ka sa akin, sorry na, okay na. Ay, reconciliation. Bumalik ulit sa dati, naging ayos yung relationship. Kasi may sense of belongingness. Sabi nga, yung kapatawaran ng Diyos sa atin is into a relationship.
inayos yung relationship. And hindi ba ito nagbibigay ng comfort sa atin? Na ganun pala magpatawad ng Diyos, yun pala yung pangako niya. And hindi ba ito yung nagiging motivation natin para sa mas malalim na pagsunod sa Kanya, sa pagmamahal sa Kanya, na nalaman pinatawad ka niya. We are grateful. At ang tunay na nakaunawa at nakaranas ng kapatawaran ay hindi nababalik sa dating pamumuhay sa kasalanan at pagsamba sa Diyos. No? O hindi man perfecto, it doesn't mean hindi tayo magkakasala along the way, no? Pero nagsabi nga natin kanina, nagbabago yung direksyon ng buhay natin dahil ang nagbago talaga sa atin ay ang Diyos mismo. Through His Holy Spirit, siya yung nag-produce sa atin para mag-produce ng pag-ibig. Hindi na yung direction natin ay patungo ulit sa kasalanan at sa hindi katapatan, pero palayo sa kasalanan at patungo sa kalooban ng Diyos. Dahil alam natin, naranasan natin yung kabutihan ng Diyos na pinatawad at tinanggap tayo. That's why yung theology natin always is guilt, nagkasala tayo, and grace. Ang response ng Diyos ay grace. Pinatawad tayo, niligtas tayo through Jesus Christ. And yung pangatlo, gratitude. Dahil alam natin, minahal tayo ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos, we are grateful people sa Kanya. Thank you, Lord. Inayos yung relationship with you. And ito yung nangyari sa atin through Jesus. Nice. Yung pangako ay hindi lang para sa bayan ng Diyos sa time ni Jeremiah. Para sa kanila lang ata yan eh. No? Pero kabilang din tayo bilang simbahan. Tanggap natin ito sa pamamagitan ni Kristo. Basahin ulit natin sa Matthew 26:28. Isang version. Kanina binasa natin sa Luke. Sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan, covenant, sign of the covenant ng Diyos. Ito ang aking dugo, ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Paano ko na-experience yung new covenant? Paano natin na-experience yan? That is through Jesus and sa sacrifice na ginawa. That's why it's important. Yung kamatayan ng Panginoon sa krus. Naalala ko yung isang criticism, yung pangungutya sa mga Christian. No? Bakit may krus kayo sa religion nyo, sa church nyo? Eh, doon ipinako yung si Jesus na sinasamba niya. Di ba kabastusan yan? Sa harap ng Panginoon nyo? Bakit nga? Bakit nga pinapaalala pa ba natin kay Jesus yung sinapit niyang masama? Of course, pero para sa atin, malalim yung simbolo ng krus. Yes, hindi yan maintindihan ng iba, pero tayo naiintindihan natin yung lalim ng simbolo ng krus. Ang krus ay paalala ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ni Kristo dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay pinatawad at tinanggap ng Diyos. That's why we have cross sa likod natin, ay sa harap natin. Hindi ito pangungutya sa Panginoong Jesus. It reminds us of our hope ng forgiveness and a relationship sa Kanya. Ano yung pag-asang ibinibigay ng bagong tipan sa bayan ng Diyos sa kabila ng ilang pagkakasala? Ano yung pag-asang binibigay nito sa atin bilang simbahan na naranasan natin? Una, yung bagong tipan ng Diyos ay nagbibigay pag-asa sa atin ng bagong pagkakataon mula sa Kanya. Pagkakataong manumbalik sa ating relasyon sa Diyos mula sa ating pagkakasala at pagtalingkod. There's always hope sa new covenant. That's why we are here. Because of that new relationship. Pangalawa, bagong puso para sa Kanya. Puso may kakayahang mahalin siya ng buong puso at hangarin gawin ang Kanyang kalooban bilang pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. That's why, huwag tayo ma-discourage pag tayo nagkakamali. Nasa process tayo. And pagdating ng Panginoon, talagang completely baguhin
ng Diyos yung buhay natin. At pangatlo, bagong katayuan sa harap niya. Mula sa pagiging malayo sa Diyos, laban sa Kanya, guilty dahil sa ating kasalanan, tayo ngayon ay mga tao at isang simbahan na pinatawad niya at tinanggap niya. Yung bagong pa na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan noon pa man, ay isang pangako na nakabatay sa kanyang katapatan, biyaya, at kapangyarihang tuparin ito. This is a promise sa atin. And yun yung pagtitiwalaan natin. Ito yung promise ng Diyos sa atin. Nagtitiwala tayo na para rin sa atin itong pangako ito. Yes, binigyan tayo ng bagong pagkakataon, bagong puso, at bagong katayuan bilang mga pinatawad at tinanggap niya. At ito ay dahil lamang kay Jesus at sa kanyang sakripisyo sa krus para sa atin. Let's pray. Heavenly Father, thank you again for your goodness na patuloy kayo nangungusap sa amin. Thank you, Lord, for reminding us of your promise ng bagong pagkakataon sa amin na muli kami ay manumbalik sa aming relasyon sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pangako na babaguhin niyo ang aming mga puso. Yes, you know our condition, you know our situation. Alam niyo rin yung situation ng bawat isa, Panginoon. Na maaaring sa amin na di-discourage kapag nagkakamali ulit sila. Hindi naman nila masunod yung kalooban mo. But our comfort is that you are working in our lives. Kaya nagbabago sa aming puso. And ito po ang aming panalangin na patuloy mong baguhin ang aming mga puso na makita ng iba na totoong kilala namin kayo. Blessed Holy Spirit, continue to work in our lives. Kayo po ang patuloy na maging magpalinaw ng bunga na ibinigay niyo sa aming buhay. Sa inyo lang kami umaasa. Help us to be like our Lord Jesus. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin, mag-form sa amin ayon sa wangis ng aming Panginoong Jesus. And Father, thank you again for your forgiveness. Thank you, Lord, dahil alam namin, forgiveness mo, ang kapatawaran mo ay hindi dahil sa aming pagiging karapat-dapat, kundi dahil sa inyong katapatan. Kaya anuman yung doubt na naisip namin o pinaparatang sa amin ng kaaway o anuman nagpapaalala sa amin na hindi ka karapat-dapat, we pray that you will remind us that we are already forgiven in Jesus Christ. And Father, help us to be grateful people. Talagang maging makabuluhan, maging mapagpasalamat kami sa kapatawaran at pagtanggap na ibinigay niyo sa amin. Na ito ay magbigay sa amin ng motivation to love you more and more and to obey you sa aming mga buhay. And we pray na kayo po ang patuloy na maitaas sa aming mga kwento, sa aming mga pag-uusap, sa aming mga buhay. Nawa ang katapatan mo at kapangyarihan si Jesus ang patuloy na maitaas sa aming kalagayan. Ito po ang aming panalangin sa kanyang pangalan. Amen. Purihin mo ang Diyos sa kanyang napagandang mensahe sa atin. Pwede ba isang malakas ng palakpak para sa Diyos? Ngayon po ay dadago na tayo sa ating mga announcements.
Siyempre, hindi natin makakalimutan na batiin ang ating mga kapatid na celebrate ang kanyang mga birthday sa buong linggo. Ayan, ang ating Deacon Isra. Si Carl Sibukaw, 16 din. And of course, si Candy Scuba, ang ating Josephine young people. Kaya kanina si Billy ko kaya hindi nag-flash. So salamat sa Anselmo family sa ating na press flowers sa umaga. So welcome din po sa ating panawagan si Ian Loy Detorio and Raymond Detorio. Si Erin Ace Cardona and Corazon Alperez. Maraming salamat sa Panginoon sa paghipo sa inyo na makakasama namin sa ating panambaan sa mga ito. So nawa, hindi lang ito yung first, ngunit simula na ating pong pagsama na magpuri at masamba ating mahal na Diyos sa lugar nito. Ayan, ipahid natin yung project nating mga kababaihan, Little Servants of Christ, yung comfort room renovation project. Medyo hindi na nila yata nagugustuhan ito kaya kumikilos na sila. Okay. Of course, yung ating pakiusap din sa mga kung meron tayong hindi nagagamit na pwede pang pakinabangan para sa ating mga toddlers, mga laruan, ganyan. Kasi meron na po silang sariling room din. Ang nangyari po ay magpag-coordinate lang sa kahit sino sa ating mga friends o kahit sino sa leader sa church. Para naman sa alip na itapon ninyo ay pakinabangan natin mga toddlers. Sayang din naman yun kung pwede pa. Okay? Yung ating men's, ito, bagong announcement po natin ito, yung CMN Elders Fellowship and Mentoring. Sa August 18 po ito, 9 to 4 p.m. po. COG. Sa Pampanga ito. Ha? O, sa 18 ng August. April. April pala, April. Okay, so anyway, natawad po. Kamali tayo. Of course, puri ng Diyos at sa buhay ng ating kapatid si J.A. Africa, ating congratulations para sa ating pagpasa sa physician licensure examination. God be glory indeed. So, hindi lang po yung kanyang mababait magulang ang happy rito, kundi tayo rin bilang kanyang kasama sa ating pananampalataya. So again, to God be the glory sa nangyari sa kanyang buhay. Alright? Now, paalala rin sa ating mga prayer meeting every Thursday dito po sa iglesia 6 to 7 p.m. po ito. Lahat po invited na mag-join sa ating gawain ito tuwing Thursday po. Isang oras lang naman po ito. Okay. Bible study po, of course, sa lugar ni Sister Cherry Austria dun sa kanyang restaurant po. Every Tuesday naman po, in-invite ko na kung kayo ay hinipo ng Panginoon, please join us
every Tuesday po, 5 p.m. po sisimula ito dito sa kanyang restaurant. Next. At yung para sa ating visitation, of course, yung salitang visitation, hindi naman natin ibig sabihin yun. Kayo ang mag-invite sa akin para bumisita. Gusto natin dito natin po ito, lalo sa part ng leadership. How we wish na ang lahat ay amin pong mabisita. Siyempre. Ngunit ang panawagan nito po, kung kayo man ay nais ninyong mabisita, ay siyempre kami po ay matutuwa naman. Dahil lalo natin ma-schedule po yan kung sino po ang uunahin natin para mas lalong maging productive po ang ating visitation. Okay? So, maliwanag yan po sa atin. Paalala rin sa ating mga kalalian, yung ating pong men's fellowship, every first Sunday of the month, at least napag-usapan na natin nung Sunday at medyo mayroon ng direction nito kasi laging hindi matuloy-tuloy gawa ng schedule natin. So nawa, napag-usapan natin nung first Sunday ay atin na pong isakatuparan. Okay? Okay lang. Saka meron naman mga announcement sa ating GC. Youth Fellowship po, every third Sunday, di ba? After the service ito, hindi makakaligtas ito. Ang dahilan nito po ay napakahirap din po ang i-schedule yung kanilang pag-mimit. Kaya ginagawa nila lang wala nang uwihan. Kumbaga, yung ginawa natin yung ginagawa natin sa men's fellowship po, ang ginagawa na nila dahil napakahirap po nila ma-schedule yung kanilang gawain nito. Siyempre, mga busy rin po ating mga kabataan. Then, Ladies Servants for Christ Fellowship din po. Siyempre, hindi mawawala yung pagkatipon-tipon ng ating mga karanayan. Every last Sunday naman po of the month. Ito, medyo walang problema sa kasi mukhang nagkakay sa sila. Talagang hapon nila ginagawa ito. So, that's it. Ano ba? At kung nais natin na i-follow ulit o yung balikan yung ating Sunday service natin, napindan ninyo sa Facebook live. Meron tayong Facebook page. PSCC. Madali lang naman po. Hindi natin makikita ulit kung natin tayo naman po na ginagawa ng isang alright? So, wala po tayong mga ibang announcement. So, proceed na po tayo sa ating pagbibigay natin mga itapo. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat din kay Pastor. No? Talagang kadalasan yung Old Testament hindi na mabisita o ako lang hindi nagbibisita sa Old Testament. Na ma-remind tayo na napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. No? Talagang mabuti ang ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating pagkakaloob, basahin ko lang din po ito para ma-remind po ang bawat isa. Ang bawat isa'y magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lang sapagkat ito po iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ay magkaloob.
kayo ang Diyos na may kakayahang magbago ng aming puso, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi po namin ito kayang gawin, Panginoon. Salamat sa bagong puso na ibibigay mo sa amin, na ang pagsunod ay hindi lamang dahil ito'y inutos mo, kundi sa bagong pusong ibinibigay mo sa amin, ito'y magiging natural, Panginoon, ang aming pagsunod sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na mapangyari po ito sa aming pong mga buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapalang ibinibigay mo po sa amin sa araw-araw, sa kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa provision mo, Panginoon, sa pamagitan ng mga trabaho, sa negosyo, Panginoon, ng iyong mga anak. Maraming salamat, O Diyos. Naway tanggapin mo po ang mga kaloob na ito pang maging kasapatan, maging kagamit-gamit, Panginoon, para po sa inyong iglesia. Maraming pong salamat, pagpalain mo ang bawat kamay, ang bawat pusong at mamahal, Panginoon. Salamat po muli in Jesus' name. Amen. Amen. Again, we praise God for His grace sa atin. Thank you. We thank the Lord for His goodness, no? Again, sa ating pananambahan ngayong umaga. And of course, sa presence ng bawat isa. We praise God dahil hindi lang ito sasama-sama para sumamba at magpuri sa Panginoon, kundi magsama-sama rin tayo bilang isang katawan, bilang isang simbahan para ma-encourage, no? And of course, your presence pa lang natin ay nakaka-encourage, no, sa bawat isang nandito. And let us all stand sa pagpapos ng ating pananambahan. And let us pray. Heavenly Father, again, we thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your grace na tinipon mo kami dito para sumamba sa inyo at mag-encourage ng bawat isa. And we pray na kayo po ang patuloy na pasalamatan namin, maitaas at pagtiwala namin bilang isang simbahan. And we pray that we will always be confident and assured na nanggagaling sa Panginoong Jesus na kami ay isang bayan, isang simbahan, mga mananampalatayang pinatawad at tinanggap mo through our Lord Jesus Christ. And Lord, we pray na kayo po ang patuloy na makita namin tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa panibagong taon na katapat na binigay niyo sa aming mga kapatid, kay Deacon S, kay Carl, and kay Candace. We thank you, Lord, for their lives na patuloy na nagiging matapat kayo sa kanilang buhay, and through them, we are blessed also sa kanilang paglilingkod sa inyong simbahan. We pray na patuloy nilang makita ang iyong katapatan sa kanilang buhay, sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa kayong patuloy na maitaas sa kanilang buhay, and nawa kayong patuloy na mag-bless sa kanila, and patuloy na gamitin sila to bless others. And the Lord, we thank you for your grace also sa success na binigay mo kay Doc Jaya. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Ito ay nagpapakita ng inyong kabutihan, not just to Jaya, but also to her parents and even to us na patuloy na nananalangin. And we pray na kayo po ang patuloy na may taas, and kayo po ang patuloy na magbigay ng joy at sa goodness na ito sa pamilya Sorilla. And Lord, we pray na magamit mo mightily yung binigay mo sa kanya na panibagong chapter as a doctor, na magamit niya para sa iyong kapurihan and sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. And again, we praise you, O Lord. We pray that you will continue to be with us sa ating mga pag-uwi at sa buong linggong ito. Nawa kayo pong patuloy na mag-ingat sa bawat isa. And kayo pong patuloy na mag-bless kung ano man yung kanilang gagawin. And gamitin mo sila, Panginoon, bilang salt and light ng kanilang community. Ito man yung pamilya nila, ito man yung kanilang community, yung kanilang neighborhood, even yung
yung kanilang pinagtatrabahuan or kung yung iba ay nag-aaral, we pray that you will continue to make them salt and light. And also remember, Lord, yung nangyayaring sitwasyon sa aming bansa, sa aming mundo. Sabi nga, kanina sa aming inawit, kayo ang Diyos na hindi matitinag. And we pray na kayo po ang patuloy na kumilos sa mga sitwasyon ito, Panginoon. Lalo na kumatagpo sa mga pangangailangan ng mga nahihirapan dahil sa mga nangyayari sa aming bansa at sa aming mundo. And Lord, establish your justice and righteousness. Alam namin na ang inyong kingdom, ang inyong kaharian, paghahari, ito ay founded sa inyong justice and righteousness. And we pray na kayo po ang patuloy na pangyarihang Diyos na magpahinto ng gera, Panginoon, and magbigay ng kaligtasan na sa mga taong namamatay at namamatayan, Panginoon, at nahihirapan sa mga nangyayaring ito, Panginoong Diyos. We pray that you will continue to be merciful, Lord, to those victims and mga nahihirapan, Panginoon, because of this situation. And even our mga kababayan namin, especially sa nahihirapan because of the oil price, na taas ng oil prices, we pray na katagpuin mo sila by your mercy and generosity, Panginoon, yung kanilang pangangailangan. We know na sila ay nag-work not just for themselves but also for their families. And we pray na gamitin mo ang inyong tinalagang gobyerno, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin, bigyan ng puso na patuloy na kumakatagpo sa kanilang pangangailangan. And continue to bless them, Lord, yung government agents na patuloy na gustong tulungan itong aming mga kababayan. And Lord, we pray na kayo po ang patuloy na makilala ng bawat isa. Nawa sa kalagitnaan ito, ikaw ang pagtiwalaan, Panginoon Diyos. And use your church, Lord. Use your church to bless others, especially sa situation na ito, Panginoon, na kinakaharap namin sama-sama. Thank you, Father. We glorify and we honor you. Kayo po ang patuloy na aming pinapasalamatan sa aming buhay, sa aming panambahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking mga kapatid, Panginoon, tanggapin natin ang pagpapala. Galing mula sa kanila. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sunday po